Sumama ako magpandaw ng patanga at grabe, ang dami naming nahuling mga tilapia at igat. At dahil nga maliliit lang yung mga isda na nahuli, kaya ang ginawa ko na lang dito ay binuro ko. Bandang alas 8 siguro to ng umaga nang pumunta kami dito sa bahay ng uncle ko at naabutan nga namin siya dito na gumagawa ng patanga. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito sa trap na to para sa isda, pero ang tawag namin dito sa amin ay patanga. At eto nga yung mga nahuli nila noong mga nakarang araw pa. Nilagay lang nila dito sa batya kasi mga buhay pa. Nung matapos na si uncle sa ginagawa niyang patanga, ay naglakad na kami dito papunta sa lake. Kasama ko rin pala dito ngayon yung isa kong pinsan at meron pala akong taga-video ngayon yung asawa ko kasi umuwi na siya. Kaya medyo nakakaalwan-alwan ako ngayon pagdating sa pagkuha ng mga video. Mga 10 minutes siguro ang layo kung lalakarin mula sa bahay ng uncle ko hanggang dito sa lake. At nakapaa pala kami dyan na naglalakad. Iniwan na namin yung tsinelas namin doon sa may pilapil kasi nga sobrang putik. Pagkarating nga namin dito sa lake, diretso kaagad kami dito sa unang papandawin. At dito nga sa unang pinandaw namin ay ang dami kaagad na nahuli. Maraming tilapia na maliliit at saka may dalawang igat na medyo malaki. Medyo natagalan lang pala kami dito sa pagbukas ng parang pinakampinto nitong patanga kasi yung huling nagpandaw ay grabing higpit ng pagkakatali, parang ayaw ng pabuksan. Yung dalawang igat pala dyan na nahuli, ang tawag namin dyan ay demonyong igat. Sabi ko, bakit demonyong igat ang tawag? Sabi naman nila, ipangit daw kasi yung itsura kay demonyong igat. Yung unang patanga na napandaw namin ay binalik na ulit ni uncle dito sa tubig, pero hindi na dun sa dati, bago naman yung pinaglagyan niya ngayon. Noong nakaraan na nanghuli kami dito ng puyo, napakababa pa lang talaga ng tubig, tapos ngayon medyo malalim na hanggang tuhod ko na. Eto naman pangalawang patanga na pinandaw ko ay napakadami niya ding huli. At eto naman pinsan ko dito, yung mga bit-bit niya na mga igat ay nagatalunan na pala sa timba. Yung dalawang igat na nahuli namin kanina ay iisa na lang ngayon at mabuti na nga lang, mabilis niya pa nadakma yung isa. Kung hindi niya nadakma ay wala kaming iuuwi na igat ngayon. Meron din pala kami mga napandaw dito na mga isda na talagang patay na lahat. Ang lakas kasi ng ulan kahapon kaya yung patanga ay lubog na lubog kaya namatay yung mga isda. Syempre, kailangan din naman kasi talaga ng isda ng hangin. At saka hindi rin pala to napandaw kahapon, gawa kasi ng hindi naman kasi talaga akalain din na uncle na tataas ng sobra ang tubig. Sabi pala ni uncle dito, baka daw merong bukal kaya tumaas yung tubig. Kasi nung mga nakaraang araw daw, malalakas din naman yung ulan pero hindi lumubog yung mga patanga. Meron din pala kaming nahuli dito na pagong pero syempre hindi natin iuuwi yan, papakawalan natin yan. Bali, 4 pala lahat na patanga yung pinandaw namin dito. Yung 2 patanga ay nakalubog at lahat nga ng laman nun ay patay na mga isda. At yung 2 naman ay medyo nakalutang kaya yung mga laman nun ay mga buhay lahat. Nakakapanghinayang lang kasi talaga sobra kasi kung alin pa yung may pinakamaraming laman ng mga isda, yung pa yung mga lumubog. Yung mga patanga pala na ang mga laman ay mga patay, pinaglalagay lang namin dito sa gilid yung mga isda. At syempre, ang makikinabang naman dyan ay yung mga uwak. Kapag naglalagay pala si uncle ng patanga, nililinis niya muna yung paglalagyan niya. Tinatanggal niya muna yung mga kangkong at saka yung mga damo. Hindi ko talaga alam kung bakit patanga ang tawag dito. Wala naman nilalagay dyan yung uncle ko na parang pinakampain sa loob. Basta kapag nakapasok dyan yung isda, mahihirapan na siya sa paglabas. Pwede naman daw pala maglagay ng patanga na lahat ay nakalubog. Basta araw-araw lang daw siyang papandawin. Pero kung every other day lang, dapat daw medyo nakaot daw siya ng kaunti. Kaya rin pala ako sumama sa kanila ngayon kasi manghihingi talaga ako ng mga pamburo. Kasi nung nakaraang araw ay nagpandaw sila at ang dami nga rin daw talaga nahuli nila ng mga isda na maliliit na pamburo. Meron din daw pala silang nahuli noon na sawa na malaki sa patanga at saka isang igat na malaki. Pagkarating nga namin dito sa bahay ng uncle ko ay binuhos ko na lahat dito sa batya yung mga nahuli namin. Tapos eto naman pagong na to, yung pagong pala na yan na snake turtle, talagang inuwi namin yan dito at hindi na pinakawalan doon sa lake kasi yan daw ay peste, nangangain doon ng mga similya yan. Tapos yung igat ay hindi ko na inuwi at sinama ko na lang nga dito sa mga nahuli nila uncle na mga dalag. At talagang kukunin ko lang ngayon ay mga isda na maliliit, yung mga tilapia, pangburo ko. Nilinisan ko na rin pala kaagad itong mga tilapia kasi meron pa kaming pupuntahan para kahit hapon na kami makauwi sa bahay, iayos lang, hindi naman na ito mabibilasa kasi nalinis na, natanggal na yung mga bituka niya. Binrush ko pala siya dyan na maayos para matanggal yung mga itim-itim niya sa tiyan at saka yung mga nakadikit niya na mga dugo sa tinik. Sa paggawa kasi ng burong tilapia, kailangan talaga na malinis yung tilapia para yung kanin niya hindi mamula o kaya naman ay mangitim. At bago pala kami umuwi niyan, dumaan muna kami dito kay Inang sa lola ko. Malapit lang naman kasi yung bahay niya sa bahay ng uncle ko. Tapos paalis na sana kami dyan, inabutan pa ako dito ni Inang ng isang pack ng Toblerone. Galing daw pala to sa auntie ko na nasa abroad. Pagkarating naman dito sa bahay, ay inintindi ko na rin kaagad itong buburuhin ko na tilapia at pinatigis ko na pala yan kasi pangit magburo kapag yung isda ay medyo mabasa-basa pa. Tapos eto namang kanin, kailangan ay malamig siya, hindi siya pwedeng mainit-init. Naglagay na rin pala ako dyan ng asin pero hindi sobrang dami yung nilagay ko kasi ayoko ng maalat. Marami din palang luya yung nilagay ko dyan kasi mas masarap ang buro kapag maraming luya at saka hindi sobrang babaho yung amoy niya. Naubos na yung mga garapon ng mayonnaise dito sa bahay kaya dito ko na lang siya ilalagay ngayon sa may baunan ng ice cream.
Sa pinakambaba ng garapon, kanin muna yung nilalagay ko at pagkatapos ay sumunod na yung mga isda. At sa gitna naman ng mga isda ay meron nakapalaman na mga kanin. Basta paulit-ulit lang yung paglagay ko dyan. Nasa pinakailalim yung kanin, sunod isda, sunod kanin na naman. At sa pinakataas, kailangan kanin bago siya takpan. Nilagyan ko pala siya dito ng plastic sa ibabaw para siguradong hindi siya magsingaw at para mas mahigpit yung pagkakatakip sa kanya. At kapag gumagawa din pala ako ng buro, nilalagyan ko pa siya ng scotch tape para siguradong hindi siya sumingaw. Pasensya na rin pala kayo sa itsura ng takip ng baonan ko. Luma na kasi yan pero malinis naman. 5 to 6 days pwede na to kaagad lutuin at update ko na lang kayo kapag pwede na. See you lang for today's video. Thank you for watching!